Kabanata 921. Swoosh! Kumislap ang anyo ni Zephyr at biglang lumitaw sa harap ng Black Shield King. Malamig niya itong tiningnan, kumukurap ang mga mata, at agad na naging seryoso ang paligid. Zephyr, anong gagawin mo? Nakapatay ka na ng isang disipulo ng Bright Gold Sect. Kung papatayin mo ang Black Shield King, hindi malulutas ang puot sa pagitan ng ating Boundless Academy at ng Bright Gold Sect. Baliw ka ba? Sa isang banda, nanginginig ang maselang katawan ni Miao Yu at patuloy siyang sumisigaw. Malamig na tiningnan ni Zephyr ang babae at saka muling tumingin sa hari ng itim na kalasag. Alam mo ang halaga ng Science Stone na yan. Black Shield King, buksan natin ang skylight at linawin ito. Sino ka? Iba-iba ang bawat pagsubok na lumalabas sa Immortal Secret Land. Sa pagkakataong ito, ang gate ng Secret Region ay nabuksan na may Golden Gate bilang pinto. Hindi ka pa nakapasok sa lugar na ito, kaya bakit ang dami mong alam? Natatakot ako na hindi mo ito mahuhulaan gamit lamang ang kapangyarihan ng Ancient Draconic Bloodline, hindi ba? Habang nagsasalita siya, isang manipis na hangin ang unti-unting kumalat. Ang ganitong uri ng aura ay kumakalat ng may kakilakilabot at mabangis na pagbabago-bago. Malinaw na pinaandar ni Zephyr ang pagpatay. Tungkol sa Black Shield King, naramdaman niya na ang taong ito ay nagiging mas kakaiba. Bukod dito, ang taong ito ay tiyak na may itinago na isang malaking sikreto. Tumanggi akong sumagot. Kumislap ang sinag sa mga mata ng Black Shield King habang malamig siyang nagsasalita. Paano kung kailangan mong sabihin? Unti-unting umikot ang tunay na enerhiya sa paligid niya. Pinag-alab na ni Zephyr ang kanyang pagnanais na patayin ang Black Shield King. Ang pagpatay ang pinakamahalagang bagay sa Immortal Secret Land. Karaniwan na ang pagpatay sa mahihina, tulad ng pagpatay sa kanyang mabubuting kaibigan, sina Bao Jiuyan at Bai Wulang. Kung hindi siya dumating sa tamang oras, malamang ay napatay na sila ng Black Shield King. Zephyr, huwag kang masyadong lumayo. Sa pagtingin kay Zephyr, ang tono ng Black Shield King ay may bahid ng malamig na aura. Sa oras na ito, napakatatag pa rin niya. Mga walang kwenta ang mga nasa ibaba ng antas ng mga eksperto. Alam mo naman siguro na, Black Shield King, wala kang karapatang makipagtawaran sa akin ngayon. Zephyr, lahat kayo ay mamamatay dito. Habang nakatingin kay Zephyr, biglang nagsalita ang hari ng itim na kalasag. Madilim at malamig ang kanyang boses. May taglay itong siksik na aura habang kumakalat at umalangaw sa hangin na parang isang sumpa. Sa isang iglap, isang kakaibang aura ang lumitaw sa buong espasyo. Buzz! Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Bigla, isang kakaibang figure ang lumitaw sa lugar na ito. Ang figurang ito ay biglang lumitaw at naglaho sa harap ng Black Shield King nang walang bakas. Sa sumunod na sandali, ang Black Shield King ay kinuha na. Kumilos ito ng kasing bilis ng isang panandaliang liwanag at agad na lumitaw sa layong 10,000 metro. Ang ganitong bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa flash shining ni Zephyr. Damn it! Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya't ang hari ng itim na kalasag ay banihag na ng figure bago pa man makapag-react ang mga tao. Kasunod ng galit na ungol ni Zephyr, agad na kumislap ang kanyang figure habang lumalakas ito hanggang sa limitasyon nito. Sa sandaling ito, lubos niyang naramdaman na mayroong higit pa sa iilang mga sikreto sa katawan ng Black Shield King. Sa itim na anino, isang masamang espiritu ang mabilis na kumakalat. Sa isang iglap, naramdaman ni Zephyr kung ano ang kinakatawan ng espiritong ito bilang enerhiya ng Diablo. Isa itong masamang martial artist. Kabanata 922. Buzz! Tila naramdaman ng kabilang panig ang paghabol ni Zephyr at marahang ikinuyom ang kanyang mga daliri. Bigla, isang itim na bowl ang ilaw, na kumikislap ng may malamig at nakakatakot na liwanag, ang mabilis na sumabog. Ang bowl ang ilaw na ito ay tila buhay at biglang lumaki ng husto, na bumuo ng isang malaking itim na bowl ang ilaw na may diametrong 1 metro. Boom! Ang kakilakilabot na enerhiya ay sumabog sa isang iglap. Naglalaman ito ng walang hanggang enerhiya at sumabog ng marahas. Sa isang iglap, hinaranggan nito si Zephyr. Bang! Napapaligiran ng mga marka ng kamao, isang anino ng kamao ang lumabas mula kay Zephyr.
Sumabog ang puwersa ng baliw na kamao at bumangga sa itim na bola ng enerhiya. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, tuluyan nang nawala ang kanyang anyo. Naglaho siya na parang nawala sa hangin ng walang bakas. Ang Evil Breaking Eye ay mabilis na kumalat, at sa loob ng radius na mahigit 10 milya, ito ay ganap na kontrolado ni Zephyr. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi nakahanap si Zephyr ng anumang koneksyon sa pagitan ng Black Shield King at ng itim na anino, na para bang tuluyan na silang nawala mula sa malademonyong espasyong ito. Star Soul Valley. Ang taong ito ay tiyak na taga Star Soul Valley. Nang maramdaman ang enerhiyang demonyo na patuloy na bumabalot sa kawalan, naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Ang hari ng itim na kalasag ay isang disipulo ng Bright Gold Sect. Nang dalhin siya palayo ng kabilang panig, hindi man lang lumaban ang hari ng itim na kalasag, na para bang alam niyang umiiral ang kabilang panig. Ibig sabihin, malinaw na kilala ng hari ng itim na kalasag ang taong ito. Habang iniisip ito, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang dumaloy sa puso ni Zephyr. Hindi, natatakot ako na ang Black Shield King ay hindi ganoon ka-simple. Kung ang Black Shield King ay walang koneksyon sa masamang martial artist na ito, maaaring hindi niya ito ipagsapalaran para iligtas ito. Habang nag-iisip si Zephyr, muli niyang nahulaan kung sino ang hari ng itim na kalasag, ngunit wala siyang gaanong ideya. Zephyr, nakasabay ka ba? Pagkabalik ni Zephyr, hindi napigil ang magtanong ni Bai Watchen at Bao Jiuyan. Tumakbo siya palayo sa kakaibang bilis. Sa ngayon, hindi muna sasabihin ni Zephyr kahit kanino ang tungkol sa masasamang martial arts. Sus Mariosep, ang Black Shield King na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Maikli lang ang aura ng figurang iyon, ngunit mayroon itong kakaiba at pabago-bagong pakiramdam. Para siyang multo. Tiyak na hindi siya isang disipulo ng Bright Gold Sect. Bukod pa rito, matagal na siyang nagtatago rito at hindi pa natin siya natutuklasan. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi napigilan ni Bao Jiuyan na haplusan ang kanyang mukha at malungkot na sinabi. Oo, totoo iyan. Gayunpaman, sa ngayon, dahil ang sumpa ng Martial Soul bilang proteksyon, hindi mahalaga kahit na mailigtas ang Black Shield King. Bukod pa riyan, may alam na tayong ilang space portal. Mabuti na rin iyon para sa atin. Habang iniisip ang napakaraming space portal sa kanyang isipan, mas gumaan ang loob ni Zephyr. Dahil sa space portal na ito, mas magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Sa mapa na nakuha ni Zephyr, talagang mayroong higit sa isang space portal. Makikitang tama ang Black Shield King. Pumunta na tayo sa transmission gate. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, mahinang sabi ni Zephyr. Sige. Natural lang na hindi tatutol si Bai Wulang. Sa espasyong ito ng enerhiya ng Diablo, para sa masasamang martial artist, isa itong tunay na pinagpalang lugar. Nang magsanay sila rito, hindi sila kailanman naging mas mababa sa kahit anong espasyo. Ang siksik na enerhiya ng demonyo ay sapat na upang mapabuti ang kanilang lakas ng ilang beses sa maikling panahon. Gayunpaman, wala itong silbi sa isang normal na martial artist. Kabanata 923. Walang pakialam si Zephyr. Ang kanyang sinaunang paraang Draconico ay labis na mapang-api. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na kumakalat at lumalamon ng maraming iba't ibang uri ng pulmonya. Hindi siya mapipigilan ng enerhiya ng Diablo rito. Kaya pa niyang patayin ang mga nasa mas mataas na antas sa tulong ng Evil Breaking Eye. Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? Habang nakatingin kay Miao Yu sa tabi niya, biglang nagsalita si Bao Jiuyan. Mas mabuting patayin na lang siya. Sabi ni Bai Wulang nang may malamig na mukha. Oo, sa tingin ko ayos lang. Magiging salot ang babaeng ito kung itatago siya. Parehong naniniwala ng husto sina Bao Jiuyan at Bai Wulang sa lason ni Miao Yu. Hindi. Junior brother kan, hindi, senior brother kan. Hindi mo magagawa ito. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakiusap, bitawan mo ako. Kahit na dati kitang pinahihirapan, hindi ako nagkasala ng pagkamatay. Pareho tayong mga disipulo ng The Boundless Academy, kaya hindi mabuti para sa akin na patayin ka. Isa pa, walang puot sa pagitan natin.
Sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang magandang mukha ni Miouyu, at dali-dali siyang nagmakaawa kay Zephyr. Ang pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ni Zephyr. Gayunpaman, mabilis na nagpakita ng pagngisi ang mukha ni Zephyr. Minaliit nga niya ang babaeng ito. Noong una, inakala niyang isa lamang itong mabangis na babae na hindi alam kung buhay pa ba o patay na. Ngunit ngayon, tila kaya na niyang makipagkompromiso. Pero dahil din dito kaya hindi maiwasan ni Zephyr na gustong patayin ang babaeng ito. Gaya ng kasabihan, hindi madaling magtago mula sa mga nakatagong palaso. Bagamat maganda ang itsura ni Miouyu, spoiled naman siya, kaya naman napakalupit at walang awa ng babaeng ito. Kung mananatili siya, tiyak na magiging cancer siya. Hindi natin siya maaaring patayin sa ngayon. Dahil sa ugali ni Jindy, imposibleng hindi siya mag-iwan ng anumang proteksyon na pagbabawal sa kanya. Kung mayroong proteksyon na pagbabawal, malamang na mabubunyag natin ang ating kinaroroonan. Bagamat ito ang Immortal Secret Land, ang bawat disipulo sa antas ng emperador ay hindi isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, ayaw ni Zephyr na makilala ang isang eksperto sa antas ng emperador. Tara na. Matapos tamaan ng isang prohibition at takpan ang kanyang tunay na enerhiya, sa wakas ay nakausap ni Zephyr si Bai Wulang. Tara na. Dahil nasa isip niya ang mapa ng portal, mas naging maayos ang paglalakbay. Ang katawan ni Zephyr ay nagtataglay ng kapangyarihang pumatay ng masasamang espiritu. Bawat galaw niya ay sapat na upang pumatay ng mga kalaban sa mas mataas na antas. Sa daan, walang mga figure, kundi maraming mababangas na halimaw. Ang bawat inner elixir ng mababangas na halimaw na ito ay nagtataglay ng napakadalisay na enerhiya ng demonyo, na hindi kayang lunukan ng mga ordinaryong tao. Tanging ang mga tunay na masasamang martial artist lamang ang maaaring sumipsap ng purong enerhiya ng demonyo. Siyempre, ang mga inner elixir na ito ay ibinigay kay Mitban. Nakain na nito ang mahigit 100 inner elixir sa daan. Nakahiga sa balikat ni Zephyr, at komportable siyang umungol. Makalipas ang halos kalahating araw, nakarating sila sa isang natural na kanal. Sa paligid ng natural na kanal, pawang maitim na ulap, at mahirap makita ang tunay na tanawin sa loob. May mas matatalas pang mga tunog sa mga ulap paminsan-minsan, na parang may mga demonyong nagtatago sa mga ito. Habang nakatayo siya roon, isang nakakabighaning at malamig na aura ang pumuno sa kanyang katawan. Kahit na nakatayo siya roon at hindi gumalaw, nakakaramdam pa rin siya ng mga alon ng panginginig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kabanata 924. Zephyr. Sigurado ka bang may portal dito? Habang nakatingin sa natural na kanal, hindi maiwasan ni Bao Jiuyan na magkaroon ng mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga kalamnan sa kanyang matabang mukha ay nagsimulang pumihit at magsama-sama. Oo, nandito na. Tumanggo si Zephyr. Siyempre, kahit siya ay hindi maiwasang magpakita ng gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Natural lang, hindi kayang ibalot ng mapa na nakuha niya ang portal papunta sa lahat ng espasyo sa Immortal Secret Land. Gayunpaman, ayon sa impormasyong kanyang nakuha, mayroon ngang isang portal sa loob ng natural na kanal. Ayon sa impormasyong nakuha ko, medyo ligtas ang natural na kanal na ito. Sabi ni Zephyr nang may mapang asar ng ngiti. Ang espasyong kinaroroonan niya, na puno ng enerhiya ng Diablo, ay tiyak na mas mapanganib kaysa sa unang espasyo. Makikita ito mula sa lokasyon ng portal. Mula sa mababang antas hanggang sa ika-9 na antas, ang lugar na ito ay dapat kabilang sa pangalawang antas. Kung ito ay isang espasyo sa ikalawang antas, ang portal pa lamang ay magiging lubhang mapanganib. Kung ito ay isang espasyo sa ika-9 na antas, gaano kaya ito kapanganib? Hindi ito maisip ni Zephyr. Dahil ganoon nga, wala nang ibang paraan. Sabi ni Bai Wulang. Oo, parang ganoon nga. Tumingin si Bao Jiuyan sa kanal ng may mapang asar ng ngiti. Tara na. Sa tawag ni Zephyr, mabilis silang nagtakbuhan patungo sa lugar na napapalibutan ng mga ulap. Pagpasok nilang apat, ang mga ulap sa buong bahagi ng natural na kanal ay biglang naging mga buhay na nilalang, at biglang naglabas ng malagkit na pakiramdam. Sa isang kisap mata,
Mabilis nitong natakpan ang lugar, na parang binuka ng isang demonyo ang bibig nito, at ang paligid nito ay agad na naging malabo. Sumulong ka. Biglang umikot ang evil breaking eye, at ang mga mata ni Zephyr ay kumislap ng walang katapusang sinag ng Diyos, sumisigaw ng malakas. Gamit ang kakayahan niyang evil breaking eye, daan-daang metro lamang ang layo ng nakikita niya. Sa mga ulap, tila may kakaibang kapangyarihang patuloy na nagpapahina sa kapangyarihan ng kanyang evil breaking eye. Mabuti na lang at hindi ordinaryong tao sina Bai Wulang at Bao Jiuyan. Matapos marinig ang boses ni Zephyr, mabilis silang tumugon. Mabilis silang sumugod sa ere. Ah! Zephyr, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Binuhat ni Zephyr si Miao Yu at niyakap ang balingkinitan nitong baywang ng napakabilis. Gayunpaman, narinig niya ang mga sigaw ni Miao Yu. Tumahimik ka. Kapag sumigaw ka ulit, papatayin kita. Si Zephyr, na napukaw ng malakas na ungol ng babae, ay nagalit at hindi maiwasang magkaroon ng malamig na kislap sa kanyang mga mata habang umuungal ito ng malakas. Sa harap ng nakamamatay na tingin ni Zephyr, hindi mapigilan ng maselang katawan ni Miao Yu ang panginginig, at pagkatapos ay tumigil siya sa pagsasalita. Gayunpaman, ang kanyang magagandang mata ay puno ng walang katapusang puot. Nakatitig siya kay Zephyr na parang isang makamandag na ahas, na parang gusto niyang kagatin si Zephyr hanggang sa mamatay. Zephyr, ikaw na mapagpakumbaba at katamtamang lalaki, maghintay ka lang at tingnan mo. Hindi kita bibitawan. Habang nakatingin kay Zephyr, malakas na umungol si Miao Yu sa kanyang puso. Bagamat walang gaanong puot sa pagitan ng dalawa, si Miao Yu ay parang isang bituin simula pa noong bata pa siya. Siya ay paboritong anak ng Diyos at spoiled. Simula nang makilala niya si Zephyr, paulit-ulit na binaygo ng kabilang panig si Miao Yu, na siyang nagparamdam din sa kanya ng matinding hinanakit. Hanggang ngayon, ang hinanakit na ito ay umabot na sa sukdulan. Kabanata 925. Boom! Mabilis na sumulong ang grupo ng mga tao. Pagkatapos ng halos 20 kilometro, bigla, isang mahiwagang liwanag ang mabilis na lumitaw sa kanilang harapan. Sa sumunod na sandali, isang luma at sagradong tarangkahan ang lumitaw. Isang matang kumikinang salilang liwanag ang lumitaw sa tarangkahan. Tila hindi umiimik ang mata, ngunit tila mabuhay, na nagbibigay sa mga tao ng kakaiba pakiramdam. Sa unang tingin, tila sila ay pakiramdam na ang kanilang mga isip at kaluluwa ay napalunok. Ito ba ang portal? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat habang nakatingin sila sa itim na pinto. Biglang sa oras na ito, isang agos ng mabangis na enerhiya ang biglang tumama sa likuran ni Zephyr. Ang enerhiyang ito ay lumitaw ng kakaiba kaya't walang sino man ang nabigyan ng oras para maghanda. Lalo na sa oras na ito, iniisip ni Zephyr ang pintong nasa harap niya. Hindi niya inaasahan na may aatake sa likuran niya. Boom! Dahil sa lakas ng puwersang ito, agad na sumugod ang katawan ni Zephyr patungo sa pintuan. Ha! Zephyr, pumunta ka sa impyerno. Pumunta ka sa impyerno. Ito ang Illusory Purgatory Gate. Ha! Ang maalamat na Illusory Purgatory Gate, patay ka. Doon, nang makita ni Zephyr ang nakakabaliw na tindig ni Miao Yu, ang kanyang magagandang mata ay puno ng nagmamalaki at mabangis na liwanag. Kasabay ng dalawang ungol, mabilis na tumugon sina Bai Wulang at Bao Jiuyan at sumugod patungo kay Zephyr. Siya ba yung umatake kanina lang? Paano niya nagawang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya? Gayunpaman, sa sandaling pumasok sa isip ni Zephyr ang ideya, sa sumunod na sandali, biglang bumukas ang itim na gate na may lilang mata na parang buhay. Gamit ang isang malakas na kapangyarihang lumalamon, nilamon ang katawan ni Zephyr. Boom! Nang sumugod sina Bai Wulang at Bao Jiuyan, marahas na isinara ang pinto ng Illusory Purgatory. Gaano man kalakas ang banggaan ng dalawa, hindi ito gumalaw. Ngayon ay natitiyak na nila na hindi ito ang pintuan, kundi ang pintuan patungo sa impyerno. Damn it! Hawak ang isang mahabang espada, lumingon si Bai Wulang at tinitigan si Miao Yu, na tumatawa ng malakas. Buzz! Isang guhit ng matalim na enerhiya ang nagkuros at biglang sumugod patungo kay Miao Yu.
Malapit ng tamaan ng talam na enerhiya ang maselang katawan ni Miouyo, ngunit isang kakaibang pagbabago ang mabilis na kumalat sa oras na ito. Sa sumunod na sandali, mabilis na lumitaw ang mga alon sa katawan ni Miouyo. Hinuranggan ng mga alon ang enerhiyang parang agos ng tubig. Paano ito posible? Nang makita ito, hindi napigilan ni Bao Jiuyan na mapasigaw sa hindi makapaniwala. Bigla, may ilang bala na lumitaw sa kanyang mga kamay at lumipad patungo kay Miouyo. Huwag mong sayangin ang enerhiya mo. May bakas ng sama ng loob sa mukha, kinuha ni Miouyo ang isang maitim na asul na palawit mula sa kanyang katawan. Ang pendant na ito ay parang isang asul na patak ng luha, at palagi itong kumikinang. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang artifact ng demigod, ang Dark Blue Tear. Sapat na ito para labanan ang anumang atake sa ilalim ng espiritu. Hindi ito kayang basagin ng iyong lakas. Madilim na asul na luha.